my God, bro. Namiss ko to. Parang naka-check engine ako. May check engine agad. Ano yun? May check engine to. Kuya, tanong ko lang. Oo, meron talaga yan, sir. Observan mo muna ng isang linggo, sir. Kasi nung dinala yan dito, pinalitan nila yung oil niya. Kaya matitikid din talaga yan. Okay, sige. So, check engine light. Obserbahan daw muna. Apparently may ginawa doon sa Speedo something para hindi siya mag-register, hindi siya umandar or madagdagan ng odo. So we'll observe, and then if after 1 week hindi raw umayos or hindi nawala, balik lang daw ako dun. So coming from my Vespa, unang-una ko talagang napansin dito is just how wide yung space. Like yung handlebar, ang lapad niya. Yung foot area ko dito, yung legs, ang lawak. Nakakainis yung plastic sa windshield. And ang lupet nitong Garmin Street Cross. Ang lupet. Hindi ko na kailangan maglagay ng cellphone dito sa area na to. Ay, ang sarap. Well, syempre bago, masarap na naman. After ilang buwan, sawa na naman. Cycle. It's a vicious cycle of buy and sell. But I don't buy and sell to earn. I buy and sell to experience yung mga kakaiba. Tsaka apart from sa space na wider handlebar, wider foot area, wider leg area, ang baba niya yung Vespa Sprint kasi na 150 ko, mataas alam mo yun, mataas yung motor na yun, kaya hindi mo rin siya ganun kadalas makita sa kalsada. Well, bukod sa number 1 yung presyo niya, hindi rin siya friendly para sa mga typical Pinoy height. Kasi ako 5'7", pero para sa akin medyo mataas pa rin siya. Pero kasi kung matagal ka na rin ako nagmo-motor, it's okay, I guess. But yun nga lang, hindi siya inviting para dun sa mga medyo nagsisimula pa lang. Kahit gusto nila yung mga classic look, most people would end up getting a Fatsu, for example. Unboxing sa Shell. At ang pinaka na-miss ko, ayan, extension ng legs. Grabe, ang smooth pa rin. Although mas smooth pa rin yung Vespa, iba pa rin yung smoothness ng Vespa Ano siya parang e-bike levels Pag talagang nandun ka na sa 60, 80, ang tining.
Eto, smooth din siya. Pero dama mo pa rin yung parang raw power na meron siya. Para siyang ano gusto niya biritin mo siya ng biritin. Yun yung ano And again, the brakes, man. The brakes. Dual channel ABS. Dang. Tsaka lambot. Malambot siya pero grabe yung bite power niya Sa Vespa kasi single ABS lang siya sa front. Tapos ang medyo a little stiff yung niya, brake levers. Kaya subukan nga natin tong engine brake nito. Ooh. Yeah, I can feel the increased RPM. Uy, nawala na yung yung engine niya engine warning, engine light. So tama nga yung sinabi nila kuya sa REJR na paanda rin lang, mawala rin. Ayun. So ayun, para daw fresh yung odometer. Ayan, wala na nga. Great job. So tech, Garmin Street Cruise, tignan nyo, para ako may cellphone sa panel ko. Ang lupet. Nakakatuwa. Hindi ko na talaga kailangan, lalo na nag-upgrade din ako ng cellphone. Galing ako sa base 17 na iPhone. Ibibigay ko na siya sa anak ko kasi he's been using a very beat up 13 Pro Max. Ginamit niya yun for like 4 years, 3 years minimum. And siya na lang yung naka-lightning connector sa amin, kaya minsan hassle din kapag nagta-travel kami. Nakakalimutan niya magdala ng charger. Ako hindi ko na rin siya masyadong inaalala dahil all of my devices are Type-C. So since medyo nakakaramdam din ako ng stress dun sa setup na meron siya, sige na nga, palitan na natin. Anyway, it's more than 3 years. Okay, actually hindi ko alam kung nakaturing ba ako. Try ko nga. Ayan, sport. Wow, damandam ako yung niya, nag-change yung kanyang behavior. Damn. Why ship? Potang ina. Woo! Ang sarap nun, brad. Sorry, nakakapagbura ako. Ang sarap nun. Kailangan mo lang i-embed sa system mo yung yung shifter na to yung electronic shifter. Pag dito Y-shape, bang, bang, bang. Ito, bumagal lupit. Gamit na gamit sa akin to pag nasa habila na ako. Ang daming mga pasulong. Yun yung isa rin sa dahilan kung bakit napaisip din ako magpalit nito. Kasi pagdala ko yung Vespa dun, scooter, actually even nung nagkaroon ako ng Suzuki Bergman Street EX, grabe, talagang hard brake syempre alam ko naman yung yung diskarte yung tamang diskarte ng paano ka magbe-brake sa palusong. Syempre kadyot lang dyan and all, pero syempre iba pa rin na meron kang mechanism na hindi mo na kailangang asahan yung mga brake levers mo. Oopsie. Doon ako nalulupitan dito Pinapakiramdaman ko rin yung upuan. Ang laki ng improvement niya. Although matigas pa rin, pero I like yung material nito. I like the material. Saka mas may shape na to compared sa dati. Bagay for
176 eh, no? Dapat lang naman. Libs ako, Brad. Libs ako. Ayoko lang ng actually ngayon, parang ayoko lang ng upuan kasi tigas. Sobrang tigas niya. Itong masarap eh, ang baba ng motor eh. Siyempre, ang ginibap. Tsaka ano, nung nag-best pa rin ako, putya, unusable din yung ano niya, yung gulay board. Kasi meron siyang tubo, may tunnel. Hindi siya kagaya ng mga click. Well, best talaga sa below 150cc, 160cc na gulay board, yung Bergman Street EX. Ang lapad nun. Maganda rin kasi doon, gulay board, tapos may leg extensions pa. Ang ano lang talaga doon, syempre budget na budget talaga, mga materials, ang rurupok. Mag-ikot ka lang ng konting ano, yung plastic na yuyupi. Akala ko talaga yung Vespa nung nabili ko, I mean that's it, end game. Kasi medyo mahirap na rin ibenta yun sa presyong gusto mo eh, unless talagang palugi na. So ako, I wouldn't say na ano, pero I think it's about right. Kasi for nabili ko siya 230k, tapos yung mga accessories ko pa yun, although usually you remove that sa equation eh kapag nagbebenta ka eh, diba? Mga accessories na yun. Nabenta ko siya ng 198, so I lost like what, 32,000 in a span of 1 year. Exactly 1 year nabenta ko siya. Ang odo niya 1.6 lang. Kaya jackpot na rin yung nakabili sa akin, kasi talagang mas marami pang panahon sa garahe yun eh, dahil never talaga akong nakalaspag ng motor eh. Si Mr. Try lang ako eh, and then eventually that's it. Lalo na kung may buyer din. Ako kasi binibenta ko talaga pag, lalo na kung mga tropa, ayan, okay lang sa akin, para makasubok naman ang iba. So we'll see. Although with this purchase, I think I'm not really gonna go into the big bike again. Kasi wala rin namang ano, hindi rin enjoy yung naka big bike ka tapos mga kasama mo putsa puro mga 160cc. Hindi pa nga sobrang big. Ninja 400 nga lang ako noon, Dominar. Yan, napagdaanan ko rin yung mga yun. Hindi rin siya ganun ka-enjoyable. Kasi nga, wala eh. Kailangan mo mag-antay. Kahit hindi ka naman talaga paspas na tumakbo. Pero kasi, wala eh. Yun yung normal na power ng motor.